Magandang araw Pilipinas! Ngayon ay araw ng Miyerkules, ika-22 ng Oktubre, taong 2025. Ay nakatutok kayo sa programang Radyo Mo. Ito ang tapat niyong tagapaglingkod, Irish Liza Edic. Sa araw na ito, ang aming programa ay magbibigay ng bagong drama na siyang isinulat ni Riz Zarate na pinamagatang Pamilya Ko Ito. Hindi lingid sa kaalaman natin na may mga pamilyang hindi nagkakaintindihan at kadalasan ay nauuwi sa pag-aawayan. Ito ay kadalasang nangyayari sa mga magkakapatid. Hoy, Rog, anong ginagawa niyo rito? Ano sa tingin mo? Siyempre, dahil kay Papa. At kailan ka pa nagkaroon ng pakialam kay Papa? Ikaw nga itong di nagpakita na matagal-tagal sa amin? Sumusobra ka na ha. Ano ba? Maya naman kayo. Alam nyo na nga ang sitwasyon ni Papa pero may gana pa talaga kayong mag-away. Riz, baka nakakalimutan mo. Parte rin ako ng pamilyang ito. Kailan pa? Di ka pa ba nakontento sa pagpapahiya mo sa pamilyang ito? Riz Zarate, ilang beses ka bang kailangan sabihin na hindi na kayo mga bata? Ang nakaraan ay nakaraan na. Bakit ba hindi nyo na lang kalimutan ng lahat? Umuwi pala kuya mo. Ah, oo. Nakakainis nga eh. Diyan pa nga talaga siya uuwi kapag nagkasakit na si Papa. Kaya kahit kailan, hindi ko talaga siya mapapatawad. Hoy, ano ka ba? Tandaan mo, pamilya mo pa rin siya, no? Sa pagbukas ng pinto, nakita ng mga magkakapatid ang kanilang ama na maputla at nakaupo sa isang wheelchair. Papa, dapat po magpahinga kayo. Pwede naman pag-usapan natin ito bukas. Total, paggabi rin naman. Agad na sumang-ayon ang lahat dahil sa biyahe. Pagkatapos ay dali-daling nagpunta si Riz at Rog sa kanya-kanya nilang kwarto. Naiwan si Roy at ang kanyang ama. Tinulungan ni Roy ang kanyang ama na makahiga sa kama. Alis na ako, Papa. Napagod rin ako sa biyahe. Roy anak, unti lang ang oras ko sa mundong ito. Ang nais ko lang ay magkakabati na ang kapatid mong si Riz at Rouge. Pasensya na at kailangan mong pang bumiyahe. Papa, magpahinga na lang po muna kayo. Ako na ang bahala sa mga kapatid ko. Napakabuti mo talaga, Roy. Manang-mana ka talaga sa iyong ina. Tulad ng dalawang mong kapatid. Matapos sabihin iyon ni Don Demario, unti-unti nitong ipinipikit ang kanyang mga mata. Nang masiguro ni Roy na mahibing na ang tulog ng ama, lumabas na ito at nagpatuloy siya sa pagpunta sa sarili niyang kwarto. Umanaw na ang si Don Demario. Sa dakong 2:00 ng madaling araw, napuno ng kulungkutan ang mansyon ng pamilyang Zarate. Pero sa kabila nito, hindi pa rin humuhupa ang pag-aawayan ng dalawang magkapatid. Matapos umalis ng mga dumalo para sa libing ni Don Demario. Oh, ano pang ginagawa mo rito? Di ka na namin kailangan. Riz, Bakit ba, Riz? Ano bang nagawa ko sa iyo? Ha? Bakit hindi mo itanong sa sarili mo? Di na nakapagsalita si Rouge. Alam niya kasi sa sarili niya may pagkukulang siya sa pamilya niya at kinabukasan niya, umalis na si Rouge. Buti naman at umalis na yun. Alam ko na sasabihin mo, Kuya Roy. Kaya aalis na ako. Marami pa akong aasikusuhin. Ilang araw na akong wala sa opisina. Panigurado, marami nang nakatambak na trabaho. Sa susunod na lang ulit, Kuya. Bitawan mo ang bag ko! Bigla na lamang may sumubok humadlot sa dalang gamit ni Riz.
Habang sa di kalayuan, si Rouge ay naglalakad papunta sana sa opisina ng kanyang bunsong kapatid. Ngunit nadatan niya ang pagtatangkang pagnanakaw ng isang babae sa kanyang kapatid. Inisip pa lamang nito ang kanyang gagawin, bigla na lamang inilabas ng babae ang isang kutsilyo. Nang makita ito, dali-daling nagpunta si Rouge sa kanyang kapatid. Huwag mong sasaktan ng kapatid ko. Ayos ka lang ba? Kuya, salamat at pasensya na. Pasensya na sa mga nasabi ko sa'yo. Wala yun, kapatid kita. Siyempre, sino pa bang magtutulungan? Umuwi si Naris at Rouge sa mansyon ng kanilang yumaong ama upang ibalita ang pagkakabati ng dalawa. Kuya Manuel, nakabati na kami. At dyan nagtatapos ang drama natin sa araw na ito. Nagkakaroon man tayo ng hindi pagkakaintindihan sa pamilya, hindi natin mapagkakaila na sa kabila nito, pamilya pa rin natin sila. Kahit ilang beses pa natin sila ipagtabuyan, lagi silang nandyan para suportahan at mahalin tayo. Magandang araw muli sa inyong lahat at salamat sa pakikinig.